mahal na Panginoon, mga minamahal, ang pagpupuri at pagpapasalamat muli po natin pinapabot sa ating mahal na Panginoon. Narito tayo muli sa banal na gawain ng mahal na Panginoong Hesus. At sa ating pong mga minamahal na mga kababayan, maging sa ating mga televiewers, patuloy po ang ating pagpupuri, pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po ay hindi nagkulang kailanman. Andyan palagi ang kanyang mga pangako, nagkaroon po ng katuparan sa buhay ng bawat mananampalataya. Amen? Kaya buong puso po kami nag-anyaya sa lahat po ng ating mga minamahal na mga televiewers, sa ating mga minamahal na mga kababayan. Sa loob po ng 2 oras ay magkakasama po tayo dito po sa ating banal na gawain. Na ito po'y pinangunahan nating minamahal. Nagalang na Ebanghelista Wilde Estrada Almeda, sa lahat po ng ating mga katuwang sa gawain ng mahal na Panginoon, at dyan po sa may Visayas, Mindanao, kumusta kayong lahat mga minamahal, lalo na sa ating mga manggagawa, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatiran, at dito po sa dako ng Luzon. Alam po namin at alam po nating lahat na patuloy po tayong pinagpapala, patuloy po tayong pinangungunahan ng kanyang banal na Espiritu, ang kanyang patnubay sa atin palagi. Pero sa araw pong ito, mga minamahal, ay amin po inanyayahan ng lahat, sa lahat po ng mga nariyan sa pagamutan, sa mga bilangguan, sa inyong mga tahanan. Kayo po ay nawa, maging kasalo namin sa loob po ng 2 oras. At ito po hindi kailanman nakaligtaan ng mahal na Panginoong Hesus. Ang sinumang naniniwala at sumampalataya sa Kanya at magbigay lugod sa Kanyang harapan, sa kanilang mga ginagawa araw-araw, ay pagpapalain pong lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatiran, amin pong kaisa sa ating panalangin, muli po tayo naganyaya na sa ating pong patuloy na pagtatanghal ng banal na gawain ng mahal na Panginoon, at hindi po inanyayahan ang mga kapatid po natin at lahat po ng ating mga kababayan na hindi po makadalo at makapanood sa araw ng ating pagtatanghal na ito. Mayroon po rin tayong pagtatanghal sa gabi. Ito po mga minamahal ay Lunes, Huwebes, Biyernes at Sabado. At ang oras po na ating pagtatanghal sa gabi ay alas 12 hanggang alas 2 sa madaling araw. Kaya inyo po itong subaybayan sapagkat napakalaking tulong para sa inyo po na may mga karamdaman, may mga problema, nais pong gumaling at nais magbagong buhay. Ang mahal na Panginoon sa atin sa Twitwina at siya po'y tumutugon ang lahat ng ating mga dalangin. Ngunit ang sabi po ng banal na kasulatan, kailangan po sa katulad namin na nagbibigay po babala at nagbibigay po ng salita ng mahal na Panginoon para sa inyo, amin din po namang ipaalam ano po ang inyong patuloy na gagampanan pagkatapos niyong kilalanin ng ating mahal na Panginoon Kristo. Ang sabi po rito sa amin po ng mga mangangaral, ang sabi ng Biblia, tinawag kami, kagaya ng pagtawag ng mahal na Panginoon sa 10:1, 5 ng Mateo, sa kanyang 12 alagad. Akin mo nang basahin, beloved Brother Frank. From the Gospel according to St. Matthew, chapter 10, verse 1, 5, 7, and 8. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirit, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. These 12 Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not. In verse 7 and 8, and as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. Yan po ang gawain ng mga tinawag na mahal na Panginoon, mga mangangaral ng katotohanan. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung kaya't sa buong daigdig ay inyo pong mapapakinggan ng mga tunay na mangangaral, na tanging inyo pong isa sa mga napakahalagang bagay na ipinapangaral ay ang magpagaling kayo na may karamdaman, maglinis sa mga kitungin, magpatawad sa mga nagkasala sa pamagitan ng Ebanghelyo ng mahal na Panginoon Kristo. Kailangan ipangaral ang repentance. Bakit po? Hanggat hindi po makapagsisi ang tao, hindi niya makamit ang pagbabagong buhay. Hindi po niya magagampanan ang kanyang tungkulin bilang Kristiyano. Kaya sabi po ng Lucas 24:27, mga kapatid ko, ipangaral ang pagsisisi. Nakita niyo po ba, mga kapatid ko, sa ipinapangaral ng mga apostoles, kasama po ang pagsisisi. Sapat hanggat ang tao hindi makaabot sa pagsisisi, hindi niya maranasan ang regeneration na tinatawag o karanasan ng isang taong ipinanganak na muli. Narito po tayo sa Lucas, kindly lamang. The Gospel according to St. Luke, chapter 24, verse 47. And that repentance and remission of sin should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Buong bansa at buong daigdig. Hindi po lamang dito sa bansang Pilipinas. At ang sabi ng Biblia, multitudes ay sumusunod sa mga tunay na mga ngaral ng ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya hindi po lamang milyon ang maliligtas.
Out of 5 billion po na mga tao sa buong daigdig, ang sabi, mayroon pang naunang henerasyon sa atin, hindi lamang billions po ang pupunta sa langit. Kaya napakarami, throng or multitudes of people follow the Lord Jesus Christ with the disciples of Jesus Christ. Until now in our generation, still multitudes of people follow the Lord. Amen. Kaya napakarami po ang maligtas at magmamana pa ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sa inyo po, mga natunghayan na mga ngaral, kukunti lang daw maligtas, totoo pong kukunti. Pero sa buong daigdig, ang pinag-usapan natin kukunti, hindi po lamang milyon. Billions ang maliligtas sa buong daigdig at sa nakalipas pang henerasyon. Magsama-sama tayo, napakakapal na mga taong nasa langit na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ano pong ipinapangaral nila, mga kapatid? 24:14 ng Mateo. Atin pong mabasa sa kasunod na mga talata. The Gospel according to St. Matthew chapter 24 verse 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Yes, atin pa pong abutin ang apat na sulok ng mundo. Hindi lamang po tayo dito sa bansang Pilipinas, kung kaya't napakarami pong nag-aantay na gawain sa mga tunay na mga lingkod ng Diyos. Kaya patuloy po kayo sumuporta sa inyong panalangin, patuloy pagtatapat sa pagbibigay, sapat sa inyong pagbibigay sa gawain ng mahal na Panginoon, naabot natin ang mga dapat abutin na mga lugar para sa Ebanghelyo ng mahal na Panginoon. Kaya mayroon kayo narinig dyan na hindi totoo ang pagbibigay, huwag kayong maniniwala. Yan po hindi mga sugo ng Diyos. Sapat ang sabi ng Biblia, magbigay kayo upang ang mga kapatid natin na handong pa sa labas ay maligtas at madala sa paanan ng mahal na Panginoon. Dito po sa ministeryong ito, dito lang po ninyo matunghayan ang mga ngaral, wala na pong trabaho. At ang ating minamahal na pastor, iniwanan na po ang kanyang business. Wala na po kaming business ngayon, kundi ipangaral ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya gayon din po ang buhay ng mga disipulo. Sila po'y iniwan ng kanilang pagiging mangingisda at sila'y tagapamalakayan na ng kaluluwa ng tao. Anong sabi? Hindi na kayo mangingisda mula ngayon. Gawin ko kayong fishers of men. Kaya ngayon po mga kapatid, kumilos ng gusto ang kamay na mahal na Panginoon sa ministeryo ito. Sa buong puso at buong buhay namin binigay ang aming panahon upang ipangaral. Kukunti na lang pang oras mga kapatid. Kaya ang sabi, buong daigdig ay makasaksi sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ating pagpatuloy ang ating dalangin. 4:25 ng Mateo, mga kapatid ko, short Bible study po ito, at marami po ang nanonood at marami din po ang napapanood ninyong mga gawain na kayo'y malilito. Ngunit tuloy-tuloy pa inyong panonood dito, manood din po kayo sa gusto ninyong panoorin, ikumpara po ninyo kung alin talaga ang pinangungunahan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Beloved Brother Frank. The Gospel according to St. Matthew chapter 4 verse 25. And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan. Tingnan niyo po, hindi lamang po ito, mga kapatid ko na kasama dito sa studio. Yan po mga kapatid ko yan, ay mga semi-workers na po yan. Ay may naiwan pa sa kanilang mga tahanan, may mga kamag-anakan pa. Kapag kami po ay nagkukrusada, at kami po ay nagkakaroon ng lingguhang pananambahan, hindi na po kami magkarinigan. Napakarami po, multitudes po, throng, lahat po ng mga taong pinagpala na mahal na Panginoon. Sumusunod kung saan po ang pananambahan at saan ang gawain ng mahal na Panginoon. Kaya sa bawat dapo po ay maririnig ninyo ang pangangaral ng mabuting balita. Nais ko pong tumayo yung ating ilang mga workers dyan. Magmula kay Brother Nanding, tayo muna, mga ordained preachers, prayer warriors natin. Yan pong mga kapatid natin na yan, araw-araw ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Atin pong makita sila kung paano ang kagalakan na kanilang taglay ngayon. Other Faith Ignacio, hanggang Hong Kong na po yan. Ngunit ang sabi ng Biblia, multitudes of people ang kasama nila. Hinahanap at hinahabol ang mga apostoles. Mayroong mabuting balita na dala ang mga lingkod ng Diyos. Oh, purihin ang kanyang banal na pangalan. Wala pong katulad ang aming natanggap na biyaya ngayon. Araw-araw kagaya ng buhay ng mga apostoles, sama-sama silang nangangaral ng salita.